Magandang umaga po, God's blessing po sa ating lahat. Isa pong karagalakan na magkasama-sama tayo muli sa morning devotion po na ginagawa po dito sa St. Paul UMC sa Tondo, Manila po tuwing umaga ng alas 6 ng umaga. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa buong magdamag Panginoon na kami ay iyong inalagaan. At kaya naman Panginoon, taglay namin ng panibagong kalakasan Panginoon at biyaya ng buhay na punong-puno ng pag-asa o Lord. Sa umagang ito, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang madama namin Panginoon ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Itago mo ako sa iyong presensya, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming inilalapit sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, God's morning. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 7, talatang 14 hanggang 16. At ito po ang sinasabi. Talatang 14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. 14, gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. At 16, sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ang mga talatang ito ay binasa ko ay sumasakop sa panahon na kung saan ang Juda ay nasa gitna ng takot at kaguluhan. Ang kanilang bayan at nandoon ang banta sa buhay nila at nakita rin ni Propeta Isaias ang kasalanan at pagsuway ng mga tao sa kawalang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nagbigay ang Diyos ng isang tanda. Ang sabi niya, may isang bata na isisilang at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nagkatawang tao sa katauhan ni Hesukristo. Isa itong paalaala na ang Diyos ay kasama natin sa anumang laban natin sa buhay. At kung paano niya aalagaan at tutustusan ang batang ito na sinabi sa talatang 15. Ang batang ito ay lalaking normal, gaya natin, lalago at kakain ng gatas at pulot. At sa talatang 16, hanggang ito, ang sabi dito, hanggang ito ay matuto. Ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. At sa huli, may nakalagay doon sa talata, may mga problema na kinakatakutan ang mangyayari. Isang kapahayagan na habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, ay may mga pagsubok, ngunit pinakikita rin dito sa mga talatang binasa natin na ang Diyos ang sa atin ay magkukupkup. Ang pangako niya na siya ay ating makakasama sa gitna ng ating pangamba at hindi lang doon, aalagaan at tutustusan sa anumang pangangailangan. Siya ang magtataguyod at maghuhubog sa atin. Kaya, pag mayroon tayong takot, kung meron tayong problema, tandaan, hindi tayo nag-iisa.
Hindi kailangang makita natin agad ang mga solusyon kung hindi sapat ang katiyakan at pagtitiwala sa pangako niya na hindi niya tayo iiwan. Kasama natin ang ating Diyos, Emmanuel, at iyan ang sagisag at mensahe ngayong Advent season natin at sa darating na Paskong ito, na ang ating Diyos, nagkatawang tao, namuhay bilang tao. At ang pangakong bata na ito sa mga taga-Huda ay dumating na, naganap na. Ngunit ang pangakong ito sa mga taga-Huda ay daan-daang taon bago nagkaroon ng katuparan at ibinigay ang propesiya na mayroon siyang isusugo sa lupang ito ang kanyang bugtong na anak. Kaya sa ating paghihintay, nawa turuan tayo ng Diyos na manatili at magtiwala sa kanyang mga pangako. Dahil anuman ang ating kalagayan, mga problema, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kung hindi sa katiyakang kasama natin ang Diyos. Ngayong gabi, sabi ko mga ganon, paano natin hinahanap o inaasam na makasama natin ang Panginoon? Sa totoo lang, gusto ng Diyos, andyan ang paalala niya, God will not force Himself na tanggapin natin siya. Kailangan tayo ang tumawag sa Kanya. Hindi niya tayo pipilitin. Kaya, meron ngayong gabi sabing ganun, if you really want to have this kapayapaan, kahit dito tayo nasa lupa at sa gitna ng mga problema, ano ang ating ginagawa? Kung lahat ng pangako ng Panginoon, alam natin, hindi niya tayo pababayaan, sa ating kahinaan, sasamahan niya tayo. Ang pagbabago ng ating buhay at ang kapayapaan ay makikita lang, masusumpungan natin sa presensya ng Panginoon. Ngunit, hinahanap ba natin, inaasam ba natin na tayo ay makasama natin ang Panginoon? Gusto ba natin talagang tanggapin ang presensya ng Panginoon? Maraming simpleng bagay sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsama sa mga kapatiran, sa pag-aaral ng may mga Bible study, pero bakit wala tayong oras? This is the time that we should strive. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kasagutan, wala tayong magagawa kung tayo imananahan sa ating mga sariling kakayanan lamang. Tanging sa presensya ng Panginoon natin ito makakamtan. Kaya mga kapatid, ang tanong ko, ano ang ginagawa natin sa mga panahon na ito na hinihintay natin ang pagdating o ang mga bagay sa kaguluhan na ito? Marami tayong mga inaasa, marami tayong panalangin, ngunit bakit hindi dumarating? Ganon din naman nung panahon na sinabi ng Diyos ang pangakong ito sa mga taga-Huda. Daang-daang taon bago nagkaroon ng katugunan ang mga pangakong ito. Kaya maghintay tayo, be still. At sa paghihintay na yon, hilingin natin ang presensya ng Panginoon dahil sa tanging presensya lang natin makakamtan ang mga kasagutan, katanungan sa ating mga problema. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pangako at sa iyong presensya. Ikaw, Lord, ang sumasa amin
Lalo na ngayon, pinapaalala mo sa celebrate namin ng Kapaskuhan na sa gitna ng takot, pag-aalinlangan, na aming pagsubok, na aming nakikita lalong-lalo na sa panahong ito. Ang mga paalala mo, ang pag-celebrate namin ng Kapaskuhan ito. Lord, nawa ito ang magbigay sa amin ng kalakasan at pag-asa, Panginoon. Panginoon, tulad ng tanda na ibinigay mo sa bayang mong sa Huda, bigyan mo rin kami ng pananampalataya na magtiwala, Panginoon, sa iyong mga salita. Turuan mo po kaming piliin ang mabuti at talikuran na masama habang kami naghihintay sa mga tugon mo sa aming panalangin. Salamat po, Panginoong Jesus. Katagpuin mo kami, Panginoon, at manatili kami sa iyong presensya hanggang sa katuparan ng iyong mga pangako. Lord, patawarin mo kami sa aming pagkukulang at aming mga kasalanan, Panginoon, at huwag mo kaming sukuan, Panginoon. Salamat sa patuloy na paalala mo sa amin sa iyong pagmamahal at mga biyaya sa kabila ng aming pagkukulang. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.